Magandang araw sa iyo. Meron tayong mga source dito na umiikot sa isang tanong na sigurado akong naitanong mo na rin. Isang napakalaking tanong. Oo. Kung ang pinakautos ng Diyos ay magmahal, bakit parang ang bigat-bigat gawin? Parang ito yung pinakamahirap, di ba? Mismo. So susubukan nating himayin ngayon ng isang theological na paliwanag tungkol dito sa utos, sa katarungan, at kung saan tayo nakapwesto sa lahat ng ito. Ang gagawin natin ay parang pagbuo ng isang puzzle. Hindi lang ito usapang sundin mo o hindi. Titingnan natin kung paano, ayon sa mga source mo, itong simpleng utos na magmahal ay naging sentro ng isang cosmic na debate, kumbaga. Isang debate sa pagitan ng Diyos at ni Satanas, tama, na humubog sa lahat. Sa lahat, mula kasalanan, buhay, hanggang sa mismong plano ng Diyos. Sige, umpisahan natin sa pundasyon. May sipi dito mula sa isang Juan 5:3. Sabi, sapagkat ang pag-ibig sa Diyos ay ito, na tinutupad natin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. Ayan, madaling basahin, pero sa totoong buhay. Parang hindi totoo, di ba? Aminin natin, madalas ang pakiramdam ay pabigat talaga sila. Ano raw ang dahilan ayon sa source? Diyan mismo eh. Diyan sa pakiramdam na yan nagsisimula ang lahat. Sabi sa teksto, nagiging mabigat yan kasi sinusubukan nating buhatin ng mag-isa. Mag-isa? Oo, para mas madali, isipin mo yung light bulb. Ang purpose niya, magbigay liwanag. Pero kaya ba niyang gawin yon mag-isa? Hindi. Kailangan niya ng kuryente. Eksakto. Kailangan niya ng kuryente mula sa isang source. Okay, so tayo yung light bulb? Tayo yung light bulb at ang buhay yung kuryente nagmumula sa Diyos. Ang mga nilalang daw walang sariling buhay, kaloob lang yan na tinatanggap. Okay. Kaya yung pagsunod sa utos, yung pag-ilaw, hindi yan paraan para makuha mo yung kuryente. Resulta na lang siya. Resulta na lang yon kapag konektado ka na. Kapag sinubukan mong umilaw ng walang koneksyon, doon ka mapapagod, doon mo sasabihing imposible to. Ganda ng paliwanag, kaya tala mabigat. Kasi sinusubukan nating gawin sa sariling lakas. Ngayon, dito raw nagkakakomplika ang lahat. May pumasok na isang karakter sa esena at sinabing, hindi, imposible talaga yan. At dyan na nga pumapasok yung argumento ni Satanas. Ito raw yung pinakasentro ng akusasyon niya eh. Na ano? Na ang utos ng Diyos ay sadyang depektibo. Imposible para sa kahit sinong nilalang na tuparin. Hindi lang mahirap, imposible. At ginamit pa niya yung kwento ni Job, no? Oo, si Job ang Exhibit A niya. Tandaan mo yung sinabi niya sa Diyos. Yung kaya lang naman yan tapat kasi ang dami mong binibigay. Mismo, subukan mong alisin lahat yan, isusumpa ka niyan. Ang punto niya, walang nilalang na tunay na nagmamahal sa Diyos. Lahat transaction lang. Sumusunod ka lang kasi may nakukuha ka. Teka, kung iisipin mong mabuti, parang may punto siya, no? Sa mundo natin, madalas ganyan. At kung siya mismo, na isang anghel, nabigo sa utos na yan, hindi ba't patunoy yon na baka nga may mali sa disenyo? Napakagandang tanong dahil yang mismo ang core ng debate. Pero bago natin sagutin yan, tingnan muna natin ang implikasyon kung tama si siya. Kasi ayon sa source, kung tama si Satanas, 3 ang resulta. At lahat yun nakasisira. Okay, ano yung una? Una, kung imposible ang utos, edi hindi pala talaga kasalanan ang ginawa niya. Paanong hindi naging kasalanan? Kasi para kang nagpaparusa sa isang tao dahil hindi niya kayang lumipad. Kung ang isang bagay ay sadyang imposible, ang pagkabigo na gawin yun ay hindi krimen, limitasyon lang. Okay. Gets ko. So, yun ang una. Ang pangalawa, kung hindi krimen, hindi siya dapat parusahan. So, nagiging inhustisya yung parusa. Isang malaking inhustisya. Sandali, ang bigat niyan. Mula sa imposible ang utos, napunta na tayo sa inhustisya ng Diyos. Paano yan umabot sa pinakamatinding akusasyon? Dahil yun sa pangatlong implikasyon, ito yung pinakamatindi. Kung ang Diyos ay nagbigay ng imposibleng utos, tapos pinarusahan niya tayo dahil sa pagkabigo, Ano kalalabasan yan? lumalabas na ang Diyos ay 2 bagay? Isang sinungaling at isang mamamatay tao. Grabe. Sinungaling? Kasi sinabi niyang posible kahit hindi pala.
At mamamatay tao kasi ang parusa ay kamatayan para sa isang bagay na hindi naman pala nating kasalanan. Iyan ang talas ng argumento ni Satanas. Grabe. Para kang na-checkmate, no? Kung aalisin mo yung utos, gulo. Kung pananatilihin mo, tapos hindi pala, sinungaling ka. So, para masagot to, may pinakitang senaryo yung source. Paano kung, sige na nga, inalis na lang ng Diyos yung utos? At ang sagot ng source ay brutal at diretsahan. Magiging impyerno ang buong sansinukob. Impyerno. Isipin mo, isang mundo na walang batas ng pag-ibig, walang mali sa pagnakaw, sa pananakit, ang mangingibabaw yung batas ng malakas, kakainin ng malaki ang maliit, walang awa, walang katarungan. Pero iginigiit ng source na isa lang itong imposibleng sitwasyon. Hindi raw talaga yan pwedeng mangyari. Bakit daw? Dahil sa mismong kalikasan ng Diyos, sabi sa source, ang Diyos ay katotohanan. Ang salita niya, yun ang pundasyon ng lahat ng bagay. Pundasyon ng realidad. Oo, yung mismong katotohanan na may gravity, na may mga bituin, na nandito tayo, patunay na raw yan na totoo ang sinasabi ng Diyos. Ang isang sinungaling na Diyos hindi kayang lumikha ng isang totoong realidad. Kasi kasinungalingan is Walang substansya. walang substansya. Hindi ito kayang magluwal ng kahit ano. Kaya yung ideya na aalisin niya yung utos, para na rin niyang sinira yung pundasyon ng lahat. Okay, malinaw. Hindi pwedeng alisin ang utos. So balik tayo. Paano sinagot ng Diyos yung hamon ni Satanas? Dito na tayo dadalhin ng source sa simula ng lahat, kay Adan. Tama. Si Adan, hindi lang siya basta unang tao. Itinalaga siya bilang isang tagapamahala. Ang ginamit na salita ay Chongjigi o Chongjigi. Anong ibig sabihin yan? Isang katiwala, isang steward. Ipinagkatiwala sa kanya ang Eden, pero alam natin ang nangyari, di ba? Nagkasala siya. At nang magkasala siya, hindi lang siya sumuway. Nawala sa kanya ang karapatan at kakayahang mamahala. Naging alipin siya. At dito na nangyari yung pagpapalaya sa Eden, na madalas iniisip natin parusa lang. Pero may mas malalim pa raw na dahilan. Oo, sabi sa source, yung pagpapalaya sa kanya hindi lang parusa, ito ay isang kilos ng katarungan at ito yung nakakagulat, ng awa. Awa? Teka, paano naging awa yung pagpapalaya sa kanya sa paraiso? Kasi isipin mo kung ano pa yung nasa loob ng hardin. Yung puno ng buhay. Eksakto! Kung si Adan, sa makasalanan niyang kalagayan, nakakain mula doon, mabubuhay siya ng walang hanggang. Bilang isang alipin ng kasalanan. Oo! At mas malala, si Satanas na naghahari sa kanya, magkakaroon ng akses sa walang hanggang buhay. Magiging permanenteng impyerno ang mundo. Kaya pala may mga kirubin at nagliliyab na espada. Para protektahan tayo mula sa mas malalang kapalaran. So yung puno ng kaalaman at yung kautusan kay Moises, may special na papel pala sila. Eksakto. Ang mga yan, parang X-ray. Hindi sila yung gamot, pero sila yung nagpapakita kung nasaan yung bali. Okay. Dahil sa kautusan, nakita ni Adan at ng mga inapo niya yung totoong sakit sa puso nila, yung pagiging makasarili, yung tinatawag ng source na puso ng hayop o puso ni Satanas. At nang makita nila kung gaano kalala yung sitwasyon, dun nila naintundihan. Na hindi nila kayang gamutin ang sarili nila. Tama, kailangan nila ng isang tagapagligtas, isang Mesiyas. At dito napapasok yung konsepto ng huling Adan. At ayon sa source, hindi na ito isang ordinaryong nilalang. Hindi na. Ito na ang solusyon mismo ng Diyos. Sinasabi sa source na ang isang aspekto ng Diyos, yung tinatawag na ikalawang persona, ang mismong nagkataong tao. Ang Diyos mismo naging tao? Oo, para gawin ang hindi nagawa ni Adan. Ito ang huling Adan, ang Mesiyas. Okay, so paano niya sinagot yung argumento ni Satanas? Ano yung ginawa niya bilang tao? Binuod ito ng source sa ilang hakbang. Una, bilang isang tunay na tao, tinupad niya ng perpekto yung utos ng pag-ibig. Ni minsan hindi siya nagkamali. Ni minsan, sa bawat sandali, perpektong pagsunod. Dito pa lang nasagot na niya yung tanong,
Posible ba? Oo, posible. Posible, sa pamamagitan ng perpektong pagdepende sa Diyos. Okay, nasagot na yung isang bahagi. Pero paano yung kasalanan ni Adan? May utang pa rin, di ba? Yan ang pangalawa. Binayaran niya yung kabayaran ng kasalanan ni Adan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pero hindi lang ito simpleng pagbabayad utang. Ang ginawa nito, nagbukas ito ng daan para sa isang bagong tipan. Bagong tipan? Isa na namang malaking konsepto. Paano natin to simplihan? Ganito, sabi ng source kung yung lumang tipan ay parang listahan ng rules na nakasulat sa bato. Nasa labas mo. Nasa labas mo, kailangan mong piliting sundin. Itong bagong tipan, para siyang software update para sa puso mo. Ah, okay. Software update. Ang Diyos na mismo, sa pamamagitan ng banal na espiritu, ang nag-i-install ng kagustuhan at kakayahang umibig sa loob mismo natin. Wow, ang galing ng paghahalin tulad. So hindi na siya panlabas, na tuntunin, kundi panloob na pagbagango. So itong bagong pusong ito na yung susi para makabalik sa Harden. Iyan na nga, ito ang nagbigay daan sa kanya para lampasan yung mga kerubin at yung nagliliyab na espada. Papunta sa puno ng buhay. At heto ang pinakamagandang detalye sa source. Sinasabi na yung mismong nagliliyab na espada at yung puno ng buhay ay parehong tumutukoy kay Jesus. Teka, paano nangyari yon? Siya yung nagliliyab na espada dahil yung katarungan niya ang humahadlang sa kasalanan. Hindi ka makakalapit sa Diyos ng may dumi. Okay. Pero siya rin mismo ang puno ng buhay. Kapag tinanggap mo siya, siya na mismo ang nagiging buhay mo. So ang daan pabalik ay hindi sa pag-iwas sa espada. Kundi sa pagyakap sa mismong espada na siya ring nagbibigay buhay. Malinaw na ngayon. Kaya pala parang ang bigat-bigat kasi sinusubukan nating buhatin na mag-isa. Sinasabi ng source na hindi ito pabuhat, regalo ito. Oo, Kapag tinanggap mo muna yung buhay, yung pagsunod, hindi na obligasyon. Nagiging natural na paghinga na lang? eksakto. Kaya balikan natin yung tanong sa simula. Pabigat ba ang utos? Ayon sa mga source na ito, malinaw na hindi. Pero yung pakiramdam kung pabigat ba ito o mag-aan, nakadepende sa kung saan ka kumukuha ng lakas. Kung sa sarili, imposible. Kung sa Diyos? Ito ang buhay mismo. At bago tayo magtapos, may isang huling kaisipan mula sa mga source. Medyo malalim ito. Tungkol sa pagiging Diyos ng pag-iral at di pag-iral. Oo. Sinasabi sa source na ang Diyos lang ang may tunay na pag-iral. Lahat ng iba pa, tayo, mga bituin, mga anghel, umiral lang dahil sinabi niya. Ibig sabihin, kahit yung kasamahan yung argumento ni Satanas, umiiral lang dahil hinahayaan niya sa ngayon. Para sa isang mas malaking layunin. Oo. At kaya niyang puksain ito at gawing di umiral anumang oras na nais niya. Napakalalim yan. Para bang sinasabi na kahit ang kadiliman, nakatayo pa rin sa ilalim ng liwanag. Magandang paraan para ilarawan yan. At iiwan namin sa iyo ang isang huling tanong na pag-iisipan. Sige. Kung ang lahat ng bagay, kasama na ang kasamaan na nilalabanan natin at ang kasinungalingan na naririnig natin, ay pansamantala lang na hinahayaang umiral sa ilalim ng kapangyarihan ng isang Diyos na katotohanan, paano nito binabago ang iyong pagtingin sa kung ano ang totoo, ano ang kasinungalingan, at ano ang tunay na kalikasan ng realidad na iyong ginagalawan?